Bakit hindi pa kayo bumili ng bahay? Meron na nga kayong mga paupahan. Yan ang sabi ng isa sa mga not so close friends ko dito sa Japan. Good morning, blessing. My name is Mami Lenny, your teacher mom here in Japan. Dati akong English teacher. Hanggang ngayon naman nagtuturo pa rin naman. Pero ngayon nagpapaupa na nga rin ng mga apartment with my Japanese husband. So balik tayo sa tanong, bakit nga ba hindi pa kami bumibili ng mas malaking bahay? In a simple answer, it's because inuuna muna namin ang negosyo. Kapag nakatira ka sa isang first world country gaya ng Japan, normal talaga na kumapit muna sa loan. Kung sa Pilipinas ay pwede ka na nga kumuha ng maliit na bahay sa halagang 1.5 million pesos or 2 million pesos, dito sa Japan sa halagang kotse or family car pa lang yan. Kaya naman talagang pinag-isipan muna talaga naming mabuti kung ano nga ba ang uunahin namin kung maglo-loan man kami ng property. So naisip namin bumili muna ng napakasimpleng bahay. Yan nga yung bahay na tinitirhan namin ngayon. Meron siyang 3 bedrooms, pero wala kaming sariling parking at wala rin kaming malawak na garden. Nandito nga pala kami ngayon sa isang joyful Honda, tumitingin-tingin ng halaman na pwede naming itanim. Siguro kukuha kami ng strawberry. At dahil nga sa wala kaming malaking garden, nagtatanim lamang kami sa mga paso. Kung tutuusin nga mas malaki pa nga ang paupahan namin kesa naman sa sarili naming bahay. Natatawa na lang kami ni hubby, pero at the same time naman, we feel so blessed na inuna muna talaga namin ang negosyo bago ang aming dream house. I am not against buying your dream house immediately if you want to. If that is your priority, dahil magkakaiba talaga tayo ng hugot sa buhay. Pero kami talaga ng asawa ko, ang hugot namin ay oras sa pamilya. So bukod sa mga trabaho namin ngayon, inuna muna namin ngayon magkaroon ng passive income sa pamamagitan nga ng pagkakaroon ng mga rental properties. Dito sa Japan, kapag inuna mo ang home loan, possible pa rin naman na magkaroon ka ng business loan kung gusto mong magkaroon ng paupahan or negosyo. Yun nga lang, dapat sobrang laki ng kita mo para i-approve ka ng bangko. Dahil ang mga bangko, negosyo pa rin yan. Kailangan masigurado nila na kaya mong bayaran yung home loan mo at yung business loan mo. Kaya naman ang inuna namin, business loan muna para sa negosyo. Sinishare ko na nga rin pala to para na rin sa kaalaman ng marami dahil kung tutuusin, hindi naman talaga ganung kadaming Pilipino ang nakakaalam sa mga business loan dito sa Japan, di ba? Ang alam lang natin yung home loan or yung flat sanjugo. Hindi natin alam yung tungkol sa business loan na yan. So sana sa panonood nyo sa mga vlogs namin, nakakatulong kami sa inyo na meron palang ganitong klaseng impormasyon. At kung ikaw nag-iisip kang magkaroon ng paupahan or negosyo dito sa Japan at wala ka pang bahay, ay nako, treat that as a good treat